entertain you. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa ating mga kapuso na nanonood sa kanilang mga tahanan at nakikinig sa pamamagitan ng DZBB. Kamusta po kayong lahat? And good afternoon to our studio audience. Thank you guys for coming. Magandang hapon sa iyo, Miss Pia and Raymond. At maganda ako ngayong hapon. Agree ako dyan. I was gonna say, you're both looking very sharp this Sunday. And as you are always. very sexy. Thank you very much. Nanibago ako ng slide dahil mahabang skirt mo ngayon. Naparami ang material ng aking dress. Why What's up with not? that? Let's Why greet not? first our kapuso kasi napakaganda ng feedback ng show natin last week. Maraming salamat. Mataas ang ratings natin. That's why congratulations din sa lahat ng nanood. Ayaw abangan nila ngayon ang episode natin ngayong hapon para tumas ulit ang rating natin at saka mas maganda at mas pinatindi ang episode natin ngayong hapon. That's right. Alam mo, Sweet, may mga bagay talaga in life na hindi natin kayang kontrolin. Tulad na lang ng mga darating na problema. Pero what matters most is our decision kung paano natin haharapin ang mga problema na yan. Correct ka dyan, Raymond. Alam mo, last Monday nakaraang eleksyon, ay milyong-milyon po ang mga Pilipino ang bumoto at nagdesisyon. Ngunit ngayong hapon, tatlong malalaking artista ang gumawa ng tatlong malalaking desisyon na yayanig sa mundo ng showbiz. Unahin na po natin sa malaking desisyon ni Rufa matapos ang pakikipaghiwalay niya kay Ilmas. At dito na lang po mapapanood yan sa Showbiz Central. Ang ikalawang desisyon ni Rufa na ikagugulat ng marami. Kaya ninenervous nga ako baka ako magbabalikan sila. Sa gitna ng kaguluhang buhat ng kontrobersyal na pakikipaghiwalay niya kay Ilmaz, isang hakbang ang ginawa ng aktres. Ito na ba ang magbibigay sa kanya ng inaasam niyang katahimikan? Siyempre, ayaw mong ang anak mo ay to live in fear. I love her. I'm crazy about her. Isa lang yan sa mga announcements ni Ogie Alcacid sa June 2007 issue ng Yes Magazine. Pero dahil taga Showbiz Central ka, lahat ng detalye, malalaman mo na. Laman nito ang desisyong makakapaglaya kay Ogie. Ang desisyong i-break ang silence tungkol sa kanyang private life. Kinumpirma niya ang hiwalay na sila ni Michelle Van Eimeren. Ano naman kaya ang estado ng relasyon niya kay Regine? Sino si Regine Velasquez sa buhay niya? Totoo bang malapit na silang ikasal? Ang mga sagot na matagal nang inaabangan, idedetalye na. Eto pa! Totoo nga bang nag-decide ang isang iginagalang na award-winning actress na pakasalan ang kanyang manager na isa ring babae? Mga kapuso, tutukan po ninyo ito dahil ito'y hindi himala. At dahil taga Showbiz Central ka, panoorin mo to. May isang marriage certificate na may pangalan ng sikat na aktres. Ito ba ang katibayan sa desisyon daw ng aktres na magpakasal sa kapwa niya babae? Ang mga detalye una niyong malalaman dito sa Showbiz Central. At tutukan ang countdown ng pinakamaiikling showbiz marriages. Ang pinakakinatatakutan ng paborito niyong celebrities. Huling-huli ng Showbiz Central ang pagbabati ni Napolo at ang nakaaway niyang Viva Hot Babe. At ano ang resulta ng Showbiz Central Quick Count para alamin ang standing ng mga artistang tumakbo sa nakaraang eleksyon. The Showbiz Central Research Team strikes again. Para nalaman ang ating Central Jury this week, kilalanin na po natin ang matatapang at nirerespetong miyembro ng Central Jury.
They are three of the well-known names sa industriya ngayon. They have made their own mark as entertainment columnists sa iba't ibang pahayagan sa bansa and as hosts in radio and TV shows. Credibility is their weapon as top-notch entertainment insiders. At ngayong hapon, iisa-isahin nila ang pinakamatitinding issue sa showbiz involving the most controversial celebrities, the members of our central jury. Mr. Ricky Gallardo, Miss Aster Amoyo, and returning Central Jury member, Mr. Ray Pumaloy. Welcome to our Central Jury this week. Siyempre, the returning Mr. Ray Pumaloy, Tita Aster, and Mr. Ricky, thank you for coming over and accepting our invitation. Siyempre, Kinakabahan ako. matitindi na naman ang magiging opinion at magiging reaction sa ating Central Jury. I'm very sure. Kilala ko yung tatlo na yan. Wala yung kinatatakutan. Wala ang pinoprotektahan pa. Ang katotohanan lamang. Wow! Parang Mike Enriquez ang pagka-deliver mo dyan, ha? Well, Alright, eto na as ngayon. you said, Ako pala yung may tanong. Ayan. Raymond, okay, gusto kong malaman, ano ba itong desisyon na ginawa ng ate mo last Friday lang? You know, John, it was a very, very important day. It was an important ceremony for my sister. Actually, it's one of the most important days of her life. It was a very emotional day. It was a short ceremony but very meaningful. And feeling ko ito yung start na rin ng moving on process niya. She wants a fresh start. So feeling ko ito na yon. At yung details yan malalaman ng mga kapuso natin later on. alam mo, I got the chance to see a little bit of it. Binalita namin yan sa Chika Minutes, sa 24 Oras. And alam mo, Raymond, everybody was in tears after this ceremony, John. At buti na lamang, Showbiz Central was there to witness everything. Dito na lang po mapapanood yan sa Showbiz Central. We were the only ones invited actually in the ceremony. It was only GMA cameras Correct. that were there. So buo natin mapapakita ngayong hapon. Buong buo. This is it. Eto po, panoorin ninyo. Ano nangyari yun? Ako ang pinakamasayang mother sa buong mundo. Hindi masaya sa naghiwalay sila. Masaya ako dahil makasama ulit ang pamilya namin. Buo kami. Iwanan mo na si Ilmas, Rufa, please. Mamamatay talaga ako, Rufa. Ito ang hiling ni Annabel Rama sa anak na si Rufa last Sunday, 2 days bago ang umano'y pagdating ni Ilma sa Pilipinas para kausapin ng personal ang kanyang asawa. Nasyak ako talaga. Kaya nung tumawag sa akin si Rufa, Ma, pumunta ka na ngayon dito. Darating na si Ilmas, darating na. Tuesday, May 15. Bago pa mag-alas 5 ng hapon ay nakahilera at nakatutok na ang mga kamera sa Gate 3 ng arrival area ng NAIA. Dito raw kasi ang labas ni Ilma straight from Dubai. Lula ng Emirates Flight EK332. 5:02 p.m. ang estimated time of arrival. Nag-abang ang Showbiz Central hanggang alas 10 ng gabi. Pero ni anino ng Turkish husband ni Rufa na si Ilmaz ay hindi nila nakita. Maging si Rufa, hindi rin daw inaasahan na ang hindi pagsipot ng asawa. Pumunta raw ako sa kanya dahil darating na raw si Ilmas. So tumakbo kami dalawa ni Eddie sa kanyang kondo. Naghintay kami hanggang mga 10 o'clock. Hindi naman dumating. Pero hindi pa rin daw mayaalis ni Annabel ang makadama ng kaba. Kasi tawag na tawag si Ilmas sa kanya eh. Parang gusto niya tang magbagong buhay sila. As of now, si Rufa man firm pa. Hanggang ngayon, firm pa siya. Parang duda ako, parang nakakatakot isipin. Pero lagi kasi silang dalawa nag-usap araw-araw. Kaya nininervous nga ako baka ako magbabalikan sila. Pero ganun yata talaga eh. Pero wala mo akong magawa dahil, no? Pero ang advice ko lang kay Rufa, lagyan ng tuldok. Ang magkapatid na Richard at Showbiz Central host Raymond ay nagbigay na ng pahayag ukol dito. I'm not mad at anyone. Si ate lang talaga makapagsabi kung anong klaseng tao si Ilmaz. At iba rin ang panig nila at ng amang si Eddie tungkol sa posibilidad na magkabalikan si Rufa at Ilmaz. Kung may ganong mga possibilities, I think Ilmaz needs to take the right steps para ma-win back ulit yung family namin. I'm not sure kung ano talaga yung plans nila ng sister ko. Para sa akin, I just want to give my sister space and time to really think and to recover. Kung magre-reconcile man sila, dito na sa Pilipinas or sa Amerika. Pero mas gusto ko dito sila sa Pilipinas kung magre-reconcile sila kasi at least nandito yung aking anak. Nasa healing process na nga ba si Rufa ngayon? Ang hakbang ba ni Rufa na sumailalim sa isang seremonyang tinatawag na rededication ay indikasyon bang pinaninindigan niya ang desisyong iwanan na si Ilmaz? Bago kang pumasok sa tubig,
I could tell through your face that you've been through so much. Hindi maiwasang hindi umiyak. Simula na nga ba ito ng bagong buhay para sa kanya at sa kanyang mga anak? Ang exclusive coverage ng dedication ni Rufa dapat mong tutukan sa Showbiz Central. All right, as you guys can see, that was a very emotional day and a very important day in my family. And ilan lang yan sa mga updates na nangyari this week. But the most important day of this week sa life ng ate ko, malalaman nyo na mamaya pagbalik ng Showbiz Central. At dahil taga Showbiz Central ka, marami ka pang kailangan tutukan. Ang aming eksklusibong panayam kay Lucy Torres at kay Goma. Naiyak talaga ako. As in, literally, I fell into tears. Bakit napaiyak si Goma? Kanino siya may sama ng loob? Nandito po ako ngayon sa bahay ni Mr. Richard Gomez na ginawang headquarters itong nakaraang eleksyon para makiisyoso. Ang tanong, kamusta na kaya si Goma pagkatapos ng eleksyon? Ngayon, parang nililigpit-ligpit pa nila yung mga gamit. Ito may mga frames pa rito na nasa isang tabi. Siguro hindi pa nila naliligpit. Okay, dito na nga po tayo sa loob ng bahay ni Mr. Richard Gomez at kasama ko po siya ngayon. Eto na siya. Hello, Goma. How are you? I'm okay. Let's talk about the campaign before we go to the May 14 election. On the afternoon, nagpaalam ka sa S-Files. Talagang tinanong kita kung anong partido mo. Sabi mo wala pa. Wala. Talagang naging kapartido ko na yung mga tao. Ang nag-fuel kasi sa campaign ko, hindi naman pera. I was really pushing for my advocacies. Noong May 14, what were your thoughts nung bumoboto ka, yung yung time na yun, alam mo bang feeling mo, mananalo ka? Trato ko dito, parang isang competition lang to. So hindi ka umasa na mananalo ka? May chance na manalo ako dito. Pero may malaking chance na hindi rin ako mananalo dito. In my case, hindi tayo pinalad. Pero yung number 25, prangkahan, Goma, sakto number 25 lang. May ganun ba? I don't think I'm really number 25. So talagang nakikita nila, nawawala yung boto. It doesn't matter to me. Whether you're 13, 14, 15, or 20, 35. Sa akin, yung top 12 lang ang panalo. Okay na ba kayo ni Cesar after, nakita na ba kayo after the campaign? Kami ni Cesar, wala naman nangyari sa amin. Purely politics. He had something to say about me and I just answered it the way I had to. Panakita mo si Cesar, what would you say? Pare-pareho tayong talo or... Pareho tayong talo. Diba? Better luck next time. Alright. Yeah. Pero masasabi mo na 2 out of 10 na nag-run na artista didn't make it. This is obviously a result of yung celebrities in position na walang ginagawa, walang nagagawa. Reflect. Yeah. So nagkaroon ng paniniwala ng tao na lahat ng artista bobo, lahat ng artista tanga. Nagkaroon ng ganung paniniwala. Financially, Goma, as in kaibigan, tapos volunteers, as itsura. There are actually people, I heard it from our common friend, na may tao nagbibigay sa'yo ng pera to help you out for your campaign. May mga ganon. Oh my God. Lalo na dun sa circle ng showbiz. Ang daming tumulong sa akin na, alam mo, naiyak talaga ako. As in, literally, I fell into tears. Yung iba, writers, yung columnists, yung mga artista, hindi ko in-expect na gagawin nila para sa akin yun. And talagang naiyak ako. It was a heartfelt moment na hindi ko in-expect. Paano kinaya ni Richard ang lahat ng hirap at challenges ng kanyang senatorial attempt? I'm very happy to have Lucy who's very supportive in my endeavors, who's very supportive sa mga gusto kong gawin. And I'm happy that hindi lang si Lucy yung tumulong sa akin, kundi yung buong family niya is very, very supportive. I know. Yeah. I was asking Goma kanina kung nung sinabi ba niya sa'yo na magra-run siya sa Senate, what was your first reaction? Kinabahan ka ba o nagsabi ka ba ng mga little apprehensions? Siyempre, nandun talaga yung kaba kasi ayoko naman talaga, alam ko magulo politika, pero sometimes you have to make sacrifices and you know where my husband goes, I go. Ikaw, Lucy, ano yung natutunan mo sa campaign? After all has been said and done with the results being the way they are now, we can walk away na no regrets. Kasi we did what we could with what we had and then we ran a decent and principled campaign. Wala kaming tinapakan na tao.
if there was one thing we learned, it's you really know who your friends are when times are tough. Lucy, anong message mo kay Goma na he is fine, he looks okay? Yeah. And yet, technically he's conceding, pero okay siya. Gwapo pa din. That's the thing with him because he handles things in life well. I'm proud of him. I'm very proud of him because wala siyang trinidor na tao. He stood by his principles and it's a moral victory. O, di ba naman, Pia? Hindi mo ba naman mahalin niya si Richard Gomez? Talagang tinanggap ang kanyang pagkatalo, nakangiti, nakasmile. Alam mo, Pia, after niyang interview ko sa kanya na yan, ang pinaplano ni Goma ay actually i-treat for a vacation ang kanyang mga volunteers, yung mga kaibigan nila. Oh, that's very nice of him. Pero ang pinakagusto ko yata dun sa na sinabi ni Goma dun sa interview mo is that he was able to accept his defeat gracefully, 'di ba? Napaka-maginoon ni Goma in that sense kasi alam mo, narinig ko na yan many times sa mga AM radio na anchors na sinasabi nila mga Pinoy daw pagka-eleksyon, wala naman daw natatalo, nadadaya lang. Actually. Isang nananalo at isang nadadaya. So it's very good for Goma to be able to accept his defeat in such a gracious way. Correct. Pero alam mo, nakakatawa si Lucy. Tinanong ko, ikaw ba, Lucy, ba may mag-offer sa'yo? Kasi as early as now, di ba, ang megastar Sharon Cuneta, ino-offera na ng mga ibang mga partido na mag-run sa 2010. Talagang si Lucy, sinabi niya talagang walang kakorap-korap, never. Alam mo kung bakit? Nalungkot siya prior to the election. As in, months, weeks before, marami silang mga kaibigan, lumalapit, nag-good luck. Tapos nung the next day, nung bilangan na daw, nung mga number 24, 25 na si Goma, unti-unti na daw nawawala. Ganun pala talaga yung politics. Eh, okay na ako rito sa showbiz. One piece of good news as Goma said, as Goma said in another interview sa 24 Oras, ang sabi niya, babalik daw siya sa show business after all this. Alright, alam ko meeting niya sa GMA. Next week na update ko po kayo dyan. Ayan. And of Good luck course, sa'yo, Goma. the industry misses him very, very much. Alam mo, bago sila interview ni Lucy, galing sila doon sa seremonyas, umattend sila ni Miss Rufa Gutierrez. Ano ba yung seremonyas Doon na sa yan? rededication ni Rufa, kung saan balita ko, naging ninong at ninang daw si Drs. Manny and Pai Calayan. Wow, suplada ang lineup ng Ninong at Nina. Ay, nako. That's not even the end of it. Mas marami pang malalaking artista ang nagninong at nagninang dito po sa rededication ni Rufa. Here, watch it. Rufa Gutierrez muling inialay ang kanyang buhay sa Diyos at ang kanyang pagbabalik loob sa Diyos na nasaksihan ng marami. Friday, May 18, alas 2 ng hapon, isa-isang nagdatingan ng pamilya at ilang taong malalapit kay Rufa sa condominium niya sa The Fort, kung saan gaganapin ang nasabing seremonya. Mailap pero pasilip-silip naman sa camera si Lorin, ang 4-year-old na anak ni Rufa. Bonding pala with Lolo Eddie ang type niya. Ilang sandali lang ay nagsimula na rin ang ceremony. Again, commit her life to Christ. I want you to be baptizing in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. We'll be there because as family, she will entrust her life to God and to us, to you, that she may grow in the knowledge of Christ. You are my Savior. You are my Lord. You are going to be my God and take care of me. Protect me, Lord. You promised I would be submerged. Better to my past.
belongs to you forever. In Christ's name. Hindi maiwasang hindi umiyak kasi para siguro to a certain extent, I know her heart, so I know how important this is to her. Palagay ko makatutulong na napakalaki rin naman ito sa paghilom. Basta just as long as you believe in God, no matter what religion you are, it's up to you kung ano yung... God is with you. You're gonna get through this. Do not let anyone fool you into believing that you are not a good mother or that you're not a good person or that you haven't been a good wife, because you are absolutely great in all areas. Bago ka pumasok sa tubig, I could tell through your face that you've been through so much. And I just want to encourage you and to assure you that us, we don't judge you for anything. We love you, and in the same way that God loves us. So that is my commitment as your Nino. So God bless you, and welcome home. Wala naman daw makakapantay sa sayang nadarama ngayon ng ina ni Rufa. Wala kang pwedeng hinga ng tulong kundi sa taas. Para at least, tingnan mo ngayon, iba-iba siya ngayon. Very happy siya. Kaya tuwan-tuwa ako kanina, parang akong masayang mother sa mundo. Pero ito nga ba ang tunay na simula ng mas maliligayang araw ni Annabel, samantalang may napipintong mga paghamon si Ilmaz? Ang pangalawang liham ni Ilmaz at ang sagot ni Annabel, dito tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Countdown ng pinakamaiikling showbiz marriages. Ang pinakakinatatakutan ng mga paborito niyong celebrities. Huling-huli ng Showbiz Central ang pagbabati ni Napolo at ang nakaaway niyang Viva Hot Babe. At ano ang resulta ng Showbiz Central Quick Count para alamin ang standing ng mga artistang tumakbo sa nakaraang eleksyon. At ang tatlong malalaking desisyon ng tatlong malalaking artista. Ano ang reaksyon ni Annabel Rama sa panibagong pahayag ni Ilmaz na susubukan pa rin niyang magkabalikan sila ni Rufa? Ogie Alcacid kinumpirma ang hiwalayan nila ni Michelle Van Aimeren. Ano naman kaya ang estado ng relasyon niya kay Regine? At kilatisin ang pruweba na pinakasalan nga raw ng sikat na aktres ang isang kapwa niya babae. Ayon sa pangalawang statement na ipinadala ni Ilmaz sa Star Talk kahapon, malinaw ang balak niyang pumunta rito sa Pilipinas para kausapin sina Annabel at Eddie. Alam mo, Day, si Ilmaz, pag dumating sa Pilipinas, dati ayaw ko siyang harapin. Kaya napuspon-puso ang punta niya sa Pilipinas. Dapat nung pa siya pupunta dito yan eh. Ay sabi ko si Rufa, pag pumunta yan Rufa dito, hindi kami haharap ni Eddie. Pero ngayon, this time, haharapin na namin siya. Mag-usap-usap na kami para matapos itong problema nito, di ba? Nagsorry rin siya sa mag-asawa, partikular na kay Annabel. Okay lang, matagal ko siyang pinapatawad, pero yung plano niya na papunta dito para sunduin sila Rufa, siguro mukhang malabo yata yun. Hindi raw ito ang tinutukoy niyang materialistic relative ni Rufa. Nangako rin si Ilmaz na time will come at aaminin din niya kung sino ang kamag-anak na ito. Wala akong maisip kung sino yun, Day, kasi ang alam ko talaga, ako talaga yung pinatatamaan talaga nun.
Kaya wala akong maisip sino sa close na relative ni Rufa na kontribida sa buhay niya. Feeling ko ako talaga yun dahil wala nang iba. Umaasa siyang sa tamang panahon ay malalantad din daw ang katotohanan, maging ang ukol sa kanyang di umano'y violent tendencies. Alam mo dahil, mga ganyan mga bugbugan, hindi ko masasagot yan kasi una-una, hindi ako kasama sa loob ng kwarto nila at hindi mo ako doon nakatira. At saka mahirap magsalita ng hindi sabihin, dapat si Rufa ang magsalita, hindi ako. Kasi ako naman sa sumbong-sumbong sa akin ni Rufa, siyempre sa kanya ako nakikinig, di ba? Ay, hindi din na ni Ilmas, wala akong magawa dyan. Ilmas admitted na may intention siya to get back with Rufa at isalba ang kanilang pagsasama. Ayon sa kanya, bibitawan lang daw niya si Rufa kapag sinabi nitong hindi na siya mahal at hindi na siya kailangan ni Rufa mismo. Kung gusto talaga niyang makuha si Rufa at mga anak niya, pumunta siya sa Pilipinas, mag-usap-usap kami lahat dito at saka kailangan makausap ko rin namin siya ni Eddie kung talagang anong plano niya sa mag-ina. Hindi man pwede basta-basta na lang kukunin yan. Diba? Mag-usap-usap na kami buong family, magharap-harapan kami. Kasi ang isa-suggest ko kay Ilmas, kung talagang mahal talaga niya si Rufa, dito na lang si Rufa tumira sa Pilipinas, pati mga apo ko, siya na lang ang punta dito. O sana siya na lang dito titira, di ba? Yun na lang siguro ang aking i-offer sa kanya. Para at least nakikita ko anak ko nandyan lang, pati mga apo ko. Hindi na ako kakabakabahan sa gabi. Sa huli ay humihingi rin ng konting pangunawa si Ilmaz sa pamilya ni Rufa. Alam mo si Ilmas, noong ko pa sinasabi to 1,000 times na since mag-boyfriend pa sila ni Rufa, lagi ko sinasabi si Ilmas napakabait, napaka-lambing. Ibig sabihin, mahal ko rin si Ilmas kasi nga, mabait naman siya, huwag lang talaga magalit. Mahal naman niya ang pamilya niya. Alright, Tita Annabel, ano pong masasabi ninyo tungkol dyan? Matagal ka na sa industriya to, Tita Annabel. Marami ng mga showbiz couple. At Tita Aster, I'm sorry, Tita Aster, marami ng showbiz couple na nakita mo naghiwalay at nagkabalikan. Ito bang si Rufa at si Ilma sa palagay mo magkakabalikan pa? Alam mo, John, if you're to ask me, I know Rufa so much, no? I believe deep inside her, alam ko mahal na mahal pa rin niya si Ilmas at ganun din naman si Ilmas kay Rufa. In time, may hope pa rin ako na magkakabalikan sila. Sa palagay mo? Yes. So kahit Very strong. sa lahat ng nangyari, sa palitan ng mga Sa salita. kabilaan ng mga nangyari. Ano sa palagay mo ang dapat gawin ni Ilmas para bumalik sa kanya si Rufa or magkabalikan sila mag-asawa? Alam mo, siguro the first thing na dapat gawin ni Ilmas is not just to win Rufa, but also to win the family of Rufa. Kasi mahal na mahal din siya ni na Annabel, ni na Eddie, ng pamilya mismo ni Rufa. So, magkaiba kasi ang kultura natin dyan. No? Magkaiba ang kultura ng Turkey or rather ng Turkish rather at saka Filipino. So, magkaiba yan. So, kailangan pareho tayo mag-adjust. Si Ilmas, kung talagang mahal na mahal niya at gusto niya ma-win back ang kanyang pamilya, dapat mag-adjust siya sa kultura ng mga Pinoy. Okay, ito na ibang kultura. Siyempre, mga kababayan natin na napapanood tayo sa Japan. Kabilang niya si Mr. Koji Miyashita. Ayan. Tita Asa, ikaw ang dahilan kung bakit tayo napapanood sa Japan? Yes, mga kaibigan, gusto namin i-greet lahat ang mga manunood sa Japan through Axis TV kasi ang Axis TV dyan ang carrier ng GMA Pinoy TV. By the way, ang Japan ang kauna-unahang international channel ng Channel 7. Wow, maraming salamat sa mga kababayan natin dyan sa Japan. Mabuhay kayo. Ayan. Maraming salamat. Eto na pag-uusapan naman ng hiwalayan, Tita Asa. Si Rufa at si Ilmas, 4 years daw kinasal bago nga naganap itong hiwalayan na ito. Pero may mga showbiz couples na less than 4 years. Minsan na 1 year lang eh. Ay, tutukan nyo to. At magkainlaban at magpakasal ang mga artista, napaka-atat nating manood. Ngunit ilan sa mga fairytale showbiz marriages ay mabilis na natuldukan. Kaya naman we present Showbiz Central's countdown for this week. Shortest showbiz marriages. First on our list, si Aiko at Jo Marie na nagtapos ang matamis na pagsasamahan after 4 years. Sinusundan ito ng dalawang young showbiz sweethearts na naghiwalay after 3 years. Sharon Cuneta and Gabby Concepcion and Kim De Los Santos at Dino Guevara. 2 or 3 years kaming kinasal.
mga ganun. Hindi ko na rin sigurado. Ang tagal na. Ayokong magsisi eh. Pero halos lahat naman kasalanan ko. Yun lang yung importante doon. Everything is my fault. Ano ba ang feeling ng maghiwalay after such a short time? Kumbaga, nawalan ka ng isang obligasyon muna. So, mafocus mo muna sa sarili mo. Tsaka kumbaga, at that time kasi masyado akong bata nun eh. Na to be married at a very young age, parang masyado akong nagmadali. Masaya ako na kahit pa paano, naging part siya ng life ko. Susunod sa ating listahan ng mga sumubok at nabigo ay ang mga naghiwalay after 2 short years of being married. Sina Geneva Cruz at Paco Arespacochaga at Ami Perez and Brix Ferraris. Joining them sa spot na ito ay si Miriam Kiambao and her Italian ex-husband na si Claudio Rondinelli. Si Candy Pangilinan rin, kahit naging masilimuot ang kinahantungan ng marriage niya, ay optimistic pa rin. Siguro na-realize ko na there's no room to be depressed. There's so much things to do. I'm moving on. Be happy. There's more to life. Boyfriend, ayan, sige, hanapin natin. Oo, hanapin natin. Nagtapos rin after halos 1 year ang marriage ni Liz at Willie Revillame na unfortunately ay mukha di gaanong swerte sa kanyang love life lately. Meron silang isang anak together. At ang ating top pick ay ang super short-lived marriage ni na Meryl Soriano at Bernard Palanca. Parang wala pang isang kurap naghiwalay na ang dalawa after just 4 months. Ikaw, hanggang kailan tatagal ang marriage nyo ng asawa mo? Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka kung ano ang resulta ng Showbiz Central Quick Count. Huling-huli ng Showbiz Central ang pagbabati ni Napolo at ang nakaaway niyang Viva Hot Babe. At matapos ang malaking desisyon ni Rufa, may dalawa pang malalaking desisyon ng dalawang malalaking artista ang dito nyo unang malalaman. Ogie Alcacid kinumpirma ang hiwalayan nila ni Michelle Van Eimeren. Ano naman kaya ang estado ng relasyon niya kay Regine? At kilatisin ng pruweba na pinakasalan nga raw ng sikat na aktres ang isang kapwa niya babae. Eto ngayon, si Polo Ravales at saka itong Viva Hot Babe na si Sarah ay nagkabati na. Oh. Sarah? Is she new in the Viva Hot Babes? Oo, alam ko din. Dati pa yung Viva Hot Babe, tapos nagpahinga. Minsan chichismis ko sa inyo kung ba't nagpahinga yan. Basta bibigyan ko na lang kayo ng clue. 9 months daw yan nagpahinga. Tapos after 9 months, bumalik na sa Viva Hot Babe. Kaya don't worry kung hindi mo siya kilala kasi hindi ko rin siya kilala. Okay. Eto na ngayon, kilalanin natin siya. Panoorin nyo to. Tuesday, May 15, blooming na blooming ang birthday girl na si Jeneline Mercado nang sorpresahin ng kanyang boyfriend na si Patrick Garcia sa shooting ng kanyang newest film na Tiyanak under Regal Films. In fairness, inakyat pa ni Patrick ang bundok papuntang Daranac Falls sa Tanay Rizal para lang makasama si Jen. Sobrang busy kasi namin talaga eh. Tapos hindi nagkakasalisi yung schedule namin. Sabi niya, para sabay namin sasalubungin yung birthday ko. Para pagdating ng 12, magkasama kami. Later that day, si Jen naman ang sumama sa taping ni Patrick ng Super Twins. Apparently, kahit busy sa work, nakahanap ang mag-sweetheart ng time para mag-bonding. Kumakain kami together. Kasi sa taping nga eh, di ba? So wala kaming time makapag-dinner. Kasi yun na yung last na namin na araw na magkasama. So, hanggat di siya napapack up, di ako umalis. Sinamahan ko talaga siya. Days after, nagpunta ng Alaska si Patrick para sa isang engrandeng 12-day vacation. Pero constant pa rin daw ang communication nila ni Jen. Sobrang miss ko yun. Sobra. Wala nga kaming tigil sa phone calls kanina. Sobrang tawag siya ng tawag. Ako rin tumatawag. On the other side of town, isang all-time enemies first time nagkita. Sa birthday party ni JC Parker sa isang bar sa Malate kagabi, parehong guest sina Polo Ravales at Viva Hot Babe Sara. If you remember, naimber na raw si Sara dahil sa patuloy na pagdidinay ni Polo na na-involve sila sa isa't isa. Halata ang tensyon sa dalawa dahil sa kanilang obvious na dedmahan. Sino yan? Sino yun? Wala akong kilalang pumapatol sa babae pagdating sa away. Yung kasinungalingan niya. Yung kasinungalingan niya yung nangyari noong 2005. Kasi ako yung nagmumukhang sinungaling sa tao eh. Diba? Kumaga deny siya ng deny. Tapos
naman confirm ng confirm. So, nagmumukha ako. Pero sa tulong ng isang reporter, na-convince si Polo na magtabi sila ni Sarah. Alam mo, okay na sa akin. Hindi, alam mo kasi feeling ko, may mga press na binibigyan, nagsasabi sa kanya about me, na sinasabi ko, na wala naman talaga akong sinasabi. So, feeling ko masyado lang pinalaki yung issue sa amin. Problema di ba? Sa akin lang, yung magkaayos kami off cam, walang problema doon. Wala na camera mag-uusap na kami pag wala na camera. At bilang tanda na let bygones be bygones, kung successful ang pagbabati ni Polo at Sarah, equally successful din ang paggaling ni Sunshine Dizon matapos itong maospital dahil sa isang minor injury. Pero totoo nga bang inilihim niya raw ang kanyang pagkakaospital para hindi maging pabigat sa kanyang bagong teleserye na Impostora? Parang ayoko lang kasi mag-worry, lalo na tong Impostora because magsa-start na ako mag-taping and I don't want them to have problem. Iniimbitahan ko po kayong lahat na sana po abangan nyo ang Impostora. Malapit na pong ipalabas. Sigurado po akong mag-i-enjoy kayo. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka kung ano ang resulta ng Showbiz Central Quick Count. At matapos ang malaking desisyon ni Rufa, may dalawa pang malalaking desisyon ng dalawang malalaking artista ang dito nyo unang malalaman. Nang magdesisyon si Ogie na magsalita na, umabot ito ng 16 pages. Sino nga ba si Regine sa kanya? At kilatisin ng pruweba na pinakasalan nga raw ng sikat na aktres ang isang kapwa niya babae. Nakakatawa itong kumakalat na text tungkol sa mga natalong artista nitong nakaraang eleksyon. Pero talagang hindi yata talaga taon ng mga artista ito nakaraang eleksyon sa kanilang pagtakbo sa politika dahil madami sa kanila ang nadapa. Kaya narito po ang partial and unofficial results para sa Showbiz Central Quick Count. Sa nalalapit na pagtatapos ng 2007 election season, mamarkahan na namin kung sino ang wagi, hoping o sawi sa bet nyong celebrity candidates dito sa Showbiz Central's partial and unofficial 2007 election results, the Celebrity Edition. 4 na showbiz senatoriables ang tumakbo ngayong taon, sina Tito Soto, Cesar Montano, Richard Gomez at Victor Wood. Lahat daw sila hoping. As per the last partial unofficial count ng NAMPREL at official count ng COMELEC, wala pa raw sa kanila ang nakapasok sa top 12. Sa pagka-congressman ng General Santos City, knockout daw si Pacman, meaning sawi. Inilampaso raw siya ng kalabang si Darlene Antonio Custodio. Hindi yata umubra ang charm ni Manny nang mag-crossover siya from the boxing ring to the political arena. Sa Caloocan naman, si Nadia Montenegro para sa 1st District at Bebong Muñoz sa 2nd District. Same with Justonia Alarcon na tumakbo namang congressman sa 2nd District ng Rizal. Pare-pareho raw, sawi! Nag-pay off ang malinis na track record ni Vilma Santos bilang mayor ng Lipas City dahil wagi ang star for all seasons bilang governor ng Batangas. Pero sawi naman daw ang dati niyang ka-love team na si Christopher De Leon bilang Vice Governor. Sayang, hoping ba naman ng ilan sa V-Boy at political tandem? I guess, pampelikula lang talaga ang tambalan nila. For Vice Mayor ng Abukay Bataan, wagi raw si Terry Honor. Nagdiriwang din daw ang mga di umano'y nautangan niya dahil mas hoping na raw sila ngayong maningil. Ang pag-iwas ni Mark sa issue, naka-apekto raw sa kanyang publicity. Sawi siya bilang Pampanga Governor. Sa Lito Lapid versus Jejomar Binay race for the Makati City Mayor post, sawi rin ang daddy ni Mark. Huwagi si Herbert Bautista bilang Vice Mayor ng Quezon City. Sawi naman si Anjo Iliana na nabulaga ng matalo raw bilang Vice Mayor ng Parañaque City. Huwagi rin si Isko Moreno bilang Vice Mayor ng Manila. Pinataob niya sina Sita Astals at Robert Ortega. Si Ray Malonzo, hoping for mayor ng Caloocan. Pero si incumbent Mayor Enrico Recom Etcheverry ang mas wagi sa latest tally. Huwagi bilang councilor sina Aiko Melendez for 2nd District ng Quezon City, Cristina Gonzalez for Tacloban, Alma Moreno for Parañaque. Sobrang masaya-masaya po ako na nananalo po at pinagkatiwalaan nila ang nanay ko. Huwag po kayong mag-alala.
sincere po ang paglingkod na nanay ko po sa inyo. Hindi po to hype lang o ano man. Totoo po yung hangarin niya. Makakaasa po kayo sa mama ko. Sa Mindoro, nagpapa-victory party na raw si Patrick De La Rosa na wagi bilang councilor. And finally, sawi din daw si Angelica Jones bilang board member ng 3rd District ng Laguna. Pero hindi tulad ng ibang natalo, hoping pa rin siya. Talagang nagkadayaan talaga, lalo na sa bayan ng San Pablo, dahil na-delay yung bilangan at nawala yung ibang sample ballot, mga ballot boxes. Tapos sobrang sumobra yung mga bumoto dahil 122,000 lang ang voters ng San Pablo, naging 190 o 180 plus. So may dayaan talaga nangyari. Kaya This just in, magpa-file na raw si Angelica Jones ng election protest next week. Hawak daw niya bilang ebidensya ang election returns at COV or Certificate Canvas of Votes ng kanyang district sa Laguna. Nais mo magpasalamat ng Showbiz Central sa GMA News and Public Affairs para sa mga footages na nakita ninyo sa Showbiz Central Quick Count na yan. Maraming salamat din po kay Mikey Oshas ng Hair Wash Salon at kay Joey Samson para sa aking outfit. Eto na, this just in. Nag-text mo ang isang malapit na kaibigan ni Miss Aramina dahil pumintig ang kanyang puso ayon sa ulat sa kabilang istasyon na si Miss Aramina daw po ay nambato ng kandila sa isang rally. Ang text mo ng kaibigan ni Ara, hindi totoong nambato ng kandila si Ara tulad ng sinasabi sa kabilang show. May mga tagapayatas ang nangbato sa ayaw na nilang maupo na isang pangalan po ng isang kongresistang tumatakbo sa Quezon City. Susubukan pong kunin ng Showbiz Central ang pahayag ni Miss Aramina. Tutukan nyo lang po. Raymond? Thank you, John. Kasama ko ngayon ang cast ng Pati Ba Pintig ng Puso. We have Yasmin Curdy, Chino Ortelezo, Kier Legaspi, and Marco Madrigal. Yan, welcome to Showbiz Central. So, Pati Ba Pintig ng Puso. Yasmin, pressured ka ba na you'll be doing a Sharon Cuneta role? Yun ang laging tanong every time na kinakausap ako, tinatanong ako. Pero yun, pressure din ako. Siyempre, di ba? Kasi Sharon Cuneta, yun eh. Anong gagawin mo para ma-surpass yung performance ni megastar? Kasi yung ano naman dito, yung Pati Ba Pintig ng Puso, yung story na ginawa dito, I mean, hindi siya yung talagang saktong story dun sa movie. Kasi nandun yung concept, nandun yung theme ng concept nung movie. Kaso, hindi siya yung saktong ganon. Kasi, di ba, 2 hours lang yung movie. Tayo, di ba, pang season na tayo. Saka, medyo iniba siya ng konti. So you'll be doing your own thing, your own portrayal of the character. Own acting din. Pati si JC ganun kasi direct wanted us to portray it. Ayan, binanggit mo si JC, first time yung magiging, it's the first time you'll be paired up, first time yung magiging love team. How does it feel? Alam ko meron kayong love scenes at kissing scenes dito. Are you ready for stuff like that with a new love team? Okay lang naman si JC, di ba? O, di ba? Ba't mo tinitingnan? Okay naman si JC. Ano naman siya, di ba? Okay naman siya katrabaho, mabait, professional sa work. Saka... Are you excited for your kissing scenes, yes or no? Hindi ko pa nagagawa. Ito na lang, Rainier or JC? Rainier or JC? Rainier or JC? Iba kasi sila ugali. Silang dalawa. Si Rainier medyo, yun, best friend talaga turingan. Ay, kasi makulit. Saka madaldal. Si JC kasi, yung quiet type, yung hindi mo malaman, mysterious type. Okay. Kaya, yan. Saka Alright. hot. Alam ko nabanggit mo, Chins, na it's your first time playing a mentally ill person Yes. dito sa Pati Ba Pintig ng Puso. How is it portraying a character like that? And I know you guys tape in a mental hospital. Yes, we tape mismo sa mental hospital. It's difficult. I actually got sick after yung first taping namin kasi hindi ko alam na ganun pala ka-demanding physically yung ganung role. At saka sinabi mo ito yung pinaka-challenging mong role, di ba? It is. That's why I'm very thankful then because finally after how many years in the business, di ba, they gave me something this challenging. I don't have dialogue halos. So puro facial expressions, Yeah. parang mas mahirap yung ganong klaseng acting. Super. Kaya, ayun, salamat na lang din kay Direk Hill because he helped me with it. Ano tong balita na ikakasal na raw kayo ni Riley, Chins? Yeah. Invited ba ako dyan? Yeah, we're gonna get married. Look at my ring. No, we're not gonna get married yet. You'll be the first to know. Alam mo Okay, yan, Mon. okay. Siguro in a couple of years, mga
6, 7 So wala years. pang plano Kasal na talaga. daw sila, hindi pa raw alam na yun. Hindi niya sinasabi. Wala pang Wala plans. pang plans. We just talk about it na we see each other in our future, but yung talagang solid Wala pang plans, definite. Wala. Okay, and I know you're a businesswoman now. Yes, I am. You're an accessory designer. Yeah, I'd like to thank all my clients because I didn't know na magiging successful yung Stellar. Okay. And these are actually samples of my accessories. So, All right. Thanks, guys. For Kieran Marco, may pressure ba sa inyo na isurpass yung performance ng original cast? Are you ready for the comparison? Well, una-una, magandang hapon po sa inyo lahat. And dun sa tanong mo, hindi ko naman iniisipin. Basta ako, nagko-concentrate ako kung paano magiging attack ko sa role. You know, syempre, iba yung Edu Manzano and then yung iba naman yung atake ko. Basta Okay. importante, magampanan ko ng maganda yung binigay sa aking character. Okay, anong kinaibahan nito sa ibang remake? Bakit kami kailangan maging excited? Yun nga, sabi nga rin ni Yasmin, hindi namin kinopy talaga exactly yung movie. Kaya yun nga, sinabi ni Direk Hill na eto yung gawin mo, ganito gawin mo. Kaya yun na sinusunod namin. Tsaka yung sariling discard ko rin na rin. Okay, Yasmin, invite everybody to watch Pati Ba Pintig ng Puso. Okay, iniimbitahan ko po kayong lahat na sana po manood po kayo ng Pati Ba Pintig ng Puso. Tomorrow na po yan. Bukas. Yun, wag niyo papalipasin yan kasi napakaganda po niyang sine-novela. Saka ano po yan, pagkatapos po yan ng Day 17, bago magsinasamba kita. Yun. Kaya manood na kayo kagad ng Day 17 para maabutan niyo yun. Sino pa kasama niyo, Chins? Kasama namin, of course, si JC De Vera. Your dad is with us, Yes. Mr. Eddie Gutierrez. Kasama din namin sila R.C. Munoz, sina Karen De Los Reyes, si Maureen Larrazabal, and of course, it is directed by Direk Hill Tejada and Rado Peru. Who's our head writer? Si Miss Jennifer Sevilla nga Thank pala. you, guys. Si Miss Jennifer Sevilla. Okay, thank you guys. We'll be watching for Pati Ba Pintig ng Puso tomorrow na yan. Thank okay? you. Pia, take it away. Thank you, Raymond. Here's another show na dapat abangan ng ating mga kapuso. Ang Pinoy Pop Superstar this coming Saturday, May 26. Dahil 3 firsts daw ang nangyari sa PPS nang mag-show sila sa SM City, Cebu. At eto daw po yun. Nagkaroon sila ng highest audience turnout dito sa show na ito. 15,000 people daw po ang nanood. Nagkaroon sila ng highest text votes turnout. 130,000 votes ang kanilang nakuha just for that show alone. And fastest CD sold out record. Kasama na si Yasmin Curdy doon sa kanyang panibagong album. Congratulations to you, Yasmin and Piolo Pascual. So don't miss it, May 26, Saturday, Pinoy Pop Superstar. At abangan din po ang PPS Year 3 Grand Showdown on June 2 naman sa Araneta Coliseum. Samantala mga kapuso, last Sunday po inai-report ng Showbiz Central ang panganganak ng FHM cover girl na si Vanna Garcia. And since then, we've been able to interview Vanna Garcia herself at kinumpirma po niya ang balitang ito. Kung ano po ang mga detalye ng interview niya, malalaman nyo sa pagbabalik ng Showbiz Central. At ito pang dapat yung tutukan dahil taga Showbiz Central ka. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Ang dalawa pang malalaking desisyon ng dalawang malalaking artista na pinakasalan nga raw ng sikat na aktres ang isang kapwa niya babae. At susunod na, lumabas na sa Yes Magazine ang big announcement ni Ogie. Ano ang mga malalaking desisyon sa kanyang private life na isisiwalat niya? Sino nga ba si Regine sa kanya? Alright, nagbabalik po ang Showbiz Central. Alam mo, John, I'm really proud to be part of this show kasi tulad ng mga kapuso natin, pag taga Showbiz Central ka, ikaw ang unang-una sa mga balita. Tulad nung sa dedication ni ate, it was only GMA7 cameras that were there and Showbiz Central was the only one invited to the event. At tayo din ang nauna, syempre pa, kasabay nating lumabas ito sa Showbiz Central ang announcement ni Ogie Alcacid na pinangako niya sa isang magazine. At eto, mamaya matutunghayan na nila kung ano ba ang laman ng magazine interview na yan ni Mr. Ogie Alcacid. All the details ay malalaman niyo po mamaya. Alright, at saka syempre mamaya abangan din po ninyo mga kapuso yung actress na nagpakasal sa kapwa niya babae. And this is a very, very famous actress. She married a woman. Yan, di umano ha. At syempre pa si Vanna Garcia nga na na-report natin last week na siya daw ay nanganak. At dahil nga siguro sa napakagandang pag-handle ng Showbiz Central doon sa ating VTR na yan, na ako gumawa niya sa 3D ko ginawa yan. And ngayon, ready na siya humarap. At eto na po ang banig ni Miss Vanna Garcia tungkol sa issue na yan. Panoodin niyo to.
birth is such a big fulfilling thing in my life. So it really changed a lot. All my priorities are all different. So yun. The rumored mother breaks her silence. At sa interview ng Showbiz Central sa kanya during JC Parker's birthday party sa isang bar sa Malate last night, Vanna Garcia tells the story sa likod ng kanyang lihim na pagbubuntis at panganganak. No, because it's something that we want to keep private muna. Because the dad and the family, they're very private people, and I respected their decision that they want to keep it muna. Kaya lang, since it came out already, might as well just talk about it na rin now. But I never denied my baby, nor did I admit at the moment. So I never denied. Why would you deny such a cute baby, diba? Tumanggi muna si Vanna na ipakita ang kanyang baby boy, pero she shared some details about him. Actually, he's 3 weeks old na. He was actually born 5.13. Medyo small baby, pero he's very healthy. Which right now naman, hands-on ako sa kanya. I've been taking care of him since he was born, with the help of my mom, of course. Yeah. Tutok. Regarding her baby's father, He's very stable. He's a successful businessman, and he's a very, very supportive father. He's a good guy. He's a very good guy. So we're boyfriend-girlfriend right now. when asked about tying the knot, Vanna claims it's still a work in progress. Wedding, we thought about it, pero we're taking everything one step at a time na lang muna. Since the baby is there, to follow na lang, sunod-sunod na lang. I live with my mom pa rin. Yeah, I live with my mom. He visits every day. About her future plans, may chance pa nga ba siyang magbalik showbiz? I'm still willing to go into show business and accept maybe mature roles, but not sexy ones anymore. And I'm also going back to school for interior design, so I'm gonna make it sabay. Pagsasabayin ko siya. Ayan, sweet! Matutuwa si Dalian Carvajal niyan. Kilalang-kilala na niya si Miss Vanna Garcia. And I'm so proud of you, Vanna. Kahit hindi tayo masyadong close, hindi mo dininay ang baby mo. Ay, nako, good luck sa'yo. And according to her priorities have changed. Very good. Now that she's a mother. Alright. At eto naman po, alam naman po nating lahat na since Showbiz Central started, kinountdown na po namin itong very revealing announcement ni Ogie Alcacid about himself. Alam mo kasi, Pia, sa S-Files pa lang, di ba pinag-uusapan na natin yan, minsan nagbibiruan tayo on cam. Nung nagkaroon ako ng janjaran before, sinasabi ko na lagi yan. Bakit parang napapansin ko sa SOP, parang lagi naman nag-holding hands si Regine at saka si Ogie. Tapos yung si Jano, pinapunchline sila sa mga shows at maski sa SOP. So parang ano ba to, open secret ba to? So nagtataka na rin ako, nagugumilahanan na rin ako. Pero, even if that is the case, John, we know Ogie Alcacid to be very quiet about his personal life. So for him to come out and actually talk about his personal life in 16 pages of Yes Magazine, iba talaga ito. Naku, bibili na ako ng copy niya bago ma-sold out. At we were saying nga na 11 days to go na lang before the agreed announcement of Ogie Alcacid. Pero sa kamabutihang palad, and because we couldn't wait but to share it to you, our Showbiz Central audience, eto na po ang very revealing revelation. Yun na. Kung redundant man yon. Correct. Eh napaka-matindi po kasi ng mga revelasyon ni Ogie Alcacid na gagawin right now. Oh, yun na. At isa pa sa nag-interview kay Mr. Ogie Alcacid sa interview na yan sa Yes Magazine ay si Miss Ana Pingol. Talaga naman napakahusay yan ni Ana at saka staff ng Yes Magazine. But before we give that to them, we also have to greet a very special person here in GMA. Wow. Si Nanay Lolit Solis. Birthday, Happy Lolit. birthday, Wow, Nanay happy birthday, Lolit. Lolit. Siyempre, matindi rin si Nanay Lolit magpa-agree at magpa-confess ng mga tao. Isa na ako doon. Correct. Kaya naman, nako, Tita Lolit, tutukan mo to. Abangan nyo sa June. Sa isang magazine, nagpa-interview na ako. Marami nagsasabi, baka wala ako sa June. Abangan nyo po sa isang magazine. Sinabi ko na po lahat. Marami ang nag-aabang kung ano ba talaga ang pangakong announcement na ito ni Ogie Alcacid this June. And along the way, maraming speculations ang lumabas tungkol sa mga posible niyang i-reveal.
Ang wedding gown, according ulit sa isang malapit kay Ogie, ay gagawin ni Monique Luillier. Ano raw, isang sponsor ni Ogie na kamag-anak ni Monique Luillier ang sasagot daw ng wedding gown ni Regine na isusuot sa kasal nila. And now, the long wait is over, even earlier than expected. Ang June 2007 issue ng Yes Magazine ang tinutukoy ni Ogie na paglalabasan ng kanyang tell-all interview kung saan niya gagawin ang nasabing announcement. An interview done by no less than Yes Magazine's editor-in-chief Joanne Maglipon herself together with respected entertainment writer Ana Pingol. Sa pagkakasabi niya, Enero of this year, feeling niya maganda yung bukas ng taon sa kanya. And he feels like he wants to say something about his life, about himself. At the same time, to dispel some of the rumors na talaga namang hindi totoo. So, yun, sabi niya, mas gusto niyang magsalita na. Nagsalita nga si Ogie, and it was indeed a tell-all interview. Ever since, lahat tayo, speculations. Tinanong namin siya about those speculations and sumagot naman siya. So, umamin siya sa dalawang bagay. Mga pag-aming buong puso raw ibinahagi ni Ogie. No lies, no pretensions, just the whole truth. Pero iba pa rin pag narinig mo from his own mouth or pag nabasa mo yung sinabi niya, iba pa rin na yung confirmation of everything. Ibang klase pa rin. Nakakatulala pa rin for a while. Confessions that reveal the side of Ogie Alcacid very much different from what we knew. Kasi si Ogie at this point in his life, sa basa ko the past doesn't matter. He's just looking forward. At saka mas importante sa kanya yung ngayon. Pag binasa mo to, parang makikita mo rin yung totoong Ogie na hindi mo pa nakikita sa TV. True enough, nang matanggap ng Showbiz Central ang manager's copy ng June 2007 issue ng Yes Magazine, he made announcements contained in a 16-page article. One from the past, one for the future. Ano-ano nga ba sa speculations na lumabas about his announcements ang totoo? Ang buong detalye ng kontrobersyal niyang tell-all interview, susunod na dahil taga Showbiz Central ka. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. At kilatisin ang pruweba na pinakasalan nga raw ng sikat na aktres ang isang kapwa niya babae. Welcome back here on Showbiz Central. And the moment everyone is waiting for... Nabasa mo na ba? Alam ko si Pia, kanina you were reading the Yes Magazine issue, yung 16 pages interview ni Ogie. Matinding reading material yun dahil 16 pages long nga siya. But alam mo, mali nga yung pagka-plugging natin dahil hindi announcement ang ginawa ni Ogie Alcacid dito, kung hindi announcements. Yes, at yung editor-in-chief mismo ng Yes Magazine ang sumulat ng article. Actually, at marami pang taong hindi nakakaalam kung ano talaga yung laman nun. Kasi it just came out today, di ba? If I know, Anna must have been with Joanne when they sat down for the breakfast interview with Ogie. Alam mo naman yung dalawang yon, partners in crime yun lagi. Sabay silang nanggigrill ng mga tao Alam mo, eto for their na. magazine interviews. We're supposed to have a countdown na 11 days kasi June ang pinangako ni Ogie. Siguro ang hindi alam ni Ogie, ang Yes Magazine issue every month lumalabas at least 2 weeks before Early. of that certain month na ilalabas siya dapat. Kaya nga maraming nagulat na lumabas na pala yung magazine today at yun na nga, ibibigyan natin yung detalye sa mga Correct ka kapuso dyan, natin. Raymond. I hope sinagot ni Ogie rito yung matagal ng tanong kung talagang hiwalay na ba sila ni Michelle Van Aimeren. Ay nako, there's only one way to find out. Let's watch it. Ogie has always been a private person kapag pamilya na niya ang pag-uusapan. Pero hindi ito sapat para layuan ng intriga ang buhay may pamilya niya. Marami na rin ang lumabas tungkol sa totoong estado ng relasyon nila ng asawang si Michelle Van Aimeren. This time, Ogie decides to face the issue head-on at linawin ang mga bagay-bagay in his Yes Magazine interview, a realization that occurred to him early this year. He says, Parang 2007 seems to be a good year for me, but deep inside me I said, I don't deserve a good year if I don't expose myself, or at least say something about what I've been hiding all this time. matapos nito, binitawan na ni Ogie ang una sa announcements niya. To quote, I'm separated. Michelle and I are separated.
Hindi idinetalye ni Ogie kung gaano na sila katagal hiwalay ni Michelle sa pakiusap na rin ng kanyang asawa. There's a lot of pain, a lot of pain, a lot of heartache, a lot. Hindi pa rin daw alam ng mga anak nilang sina Lila at Sarah ang lagay ng pagsasama ng kanilang mga magulang. Pero patuloy nilang sinisikap maging mabuting mga magulang sa mga ito. He even said, At this point in our lives, I think Michelle and I realized so many things. We are great parents even though this was happening, and we are just the best of friends right now. Nang matanong tungkol sa lagay ng buhay ni Michelle sa Australia, muling tumanggi si Ogie na magdetalye. Ito ay pagrespeto na rin daw sa privacy ng dating asawa. The big reason why she's there is because she wanted to live a private life, and I want to give that to her. Hindi ko na siya dapat isali pa sa anuman yung dinaraanan ko. All I have to say is that she's doing very, very well. I will not talk about Michelle's life. Handa naman daw si Ogie na harapin kung anuman ang ibubunga ng hiwalayang ito, even if this would mean mababawasan ang panahong pwede niyang makita ang mga anak. Laying the separation issue on the table, totoo nga ba ang lumabas sa column ni Ricky Lo noong August 19, 2006 tungkol sa nakahanda ng annulment ng kasal nila ni Michelle? There are still things that I still have to fix. I want to get clear on that. Legal or what, nothing has been done yet, and I'm not going to say anything about that. And that's why, when this news about me having an annulment came out, that's totally untrue. Ang susunod na tanong, ano ang naging dahilan ng hiwalayang ito? As of now, it is not important. Whatever the reason is for us, I guess there are a lot of reasons behind that. 1, there's some pain involved. 2, that was between me and Michelle. Sa amin na lang yon. A lot of pain and a lot of reasons. Could one of these reasons be Regine Velasquez na patuloy pa ring nalilink sa kanya? This question eventually led to Ogie's next announcement in the interview, which will be revealed later. Ang susunod na paglalahad ni Ogie Alcacid, tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Alright, nakakaloka. So at least umamin na si Ogie. Na-separated na pala sila. Oo, matagal na yan eh. Did this come as a surprise to people? I wonder. Tanong natin ang ating central jury. Parang nakasmile na sila. Parang di sila nagulat. Hindi kayo nagulat? Nothing shocks us anymore. Really, Tita Aster? Let's start with Yes. Ricky first. Ricky. Actually, it was an anticlimactic announcement for For us. you, it's anticlimactic. Yung separation ni Ogie at Michelle. The separation, because like the interracial union has been there, but you know, they've been separated by distance and everything, so there must be something wrong somewhere. Sa tingin mo, gaano nakatagal yung separation nila? I don't know, Michelle left 4 years ago, so I think, you know, Since then. there were Oo. some cracks already. Pag kinonect na dots mo, more or less 4 years nga. Tita Aster, as you can see, napaka in control pa rin ni Ogie, even Yes. as he gives this interview to Yes Magazine. Ni-reveal lang niya yung mga detalye na gusto niyang i-share dun sa mga viewers ng Yes Magazine, and now to the readers of Yes Magazine and to the viewers of Showbiz Central. Ikaw, Tita Aster, any ideas why? You know, nasubaybayan ko yung love affair ni Ogie at saka ni Michelle. Kasi especially at that time, nasa Octo Arts pa ako. I remember pa nga, nung maging sila na, inaway-away ako ng parents lalo na ng dad, si Martin, ni Michelle. Because they were not in favor of Ogie. But in fairness to Ogie, kasi si Ogie at that time, meron na siyang non-showbiz girlfriend. Okay. And they had plans of getting married at that time. Pero something naiba eh. So naging sila ni Michelle, pero I don't want to go into details. In kasi, short, Tita Aster, you're saying it was another girl? Well, it's not yung paghiwalay nila ni Michelle, parang gusto ko idikit kay Rufa at saka kay Ilmas because of the cultural differences as well. 'Di ba? And the distance. Kasi how will it work? Just like with Ilmas at saka si Rufa, 'di ba? Si Ilmas is far, tapos pupunta dito si Rufa, magkaiba ang kultura nila. Same thing with Michelle at saka si Ogie. So talagang importante yung Yes. to be together talaga, no? Yes.
If, as you say, this comes as no surprise to you guys, Ray, bakit sa tingin mo itinago pa ni Ogie ng pagkatagal-tagal Bakit yung ganito fact katagal? Kung na 4 years separated na. na sila? Ako, Ray, sabi mo nga, aminin. Oh, correct. Hindi kasi ganito yan, katulad nga sinabi ni Ogie, di ba, meron din siyang pinoprotektahan, hindi lang si Michelle, kundi yung mga anak niya. Di ba, parang napakabata pa ng mga batang ito, inilayo mo na nga, tapos magkakaroon pa ng ganitong klaseng announcement or intriga na hiwalay na yung parents nila. Siguro isa rin sa mga rason kung bakit, sa nakikita ko kasi base na rin sa nababasa kong personality ni Michelle, ayaw niya talaga ng showbiz. Kasi noon, di ba, in-interview natin si Michelle, ayaw niya ng mga intriga. Ayaw niya ng mga Very ganon. sensitive siya sa Very intriga. sensitive siya sa intriga. Yun ang isa sa dahilan kung bakit siya umalis ng Pilipinas at nagpunta ng Australia kasama yung mga anak kasi ayaw nilang ma-involve sa Yung mga mga intriga. Si Ogie okay lang naman eh. Okay, pero maganda kay Ogie, marunong siya magdala at the same time, binigyan niya muna ng magandang oportunidad, magandang buhay yung pamilya niya bago siguro sila nag-decide na maghiwalay. Alright. Okay. Okay, eto na ngayon. Mamaya, ang iba pang bahagi ng interview na yan ni Ogie Alcacid sa Yes Magazine. And this time, I hope, ang tanong ko naman, kaya tanong ko kung sagutin niya kaya yung hiwalay na ba sila ni Michelle. Sana Sinagot. Ngayon naman. Sinagot. Sana, Anong gusto mong tanong? aba, aminin na kaya ni Ogie ang tunay na relasyon nila ni Miss Regine Velasquez. Nako, kanina nasa SOP, nakita ko yung cameraman natin ng Showbiz Central sa SOP. So we have that exclusive footage sa pagbabalik ng Showbiz Central. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. At kilatisin ang pruweba na pinakasalan nga raw ng sikat na aktres ang isang kapwa niya babae. I'm separated. Michelle and I are separated. Ito ang unang pag-amin ni Ogie sa tell-all interview niya sa Yes Magazine. And with the unexpected end of his relationship with Michelle Van Imeren, he decides to move on. And then managed to sum up his life today by saying, I'm happy with how my life has turned out, and I'm inspired. Inspired nga siya marahil, kaya niya ito nasabi. To quote, I think what I'd like to say with regards to Regine, I'm in love with her. Very much. pero hindi raw ito confirmation ng matagal nang nababalitang relasyon nilang dalawa. For even Ogie is not sure if Regine feels the same way for him. With regard to her position towards me, well, you might want to ask her. I don't know, I mean, it's kind of mysterious how we are. When you see us in SOP, how would you react? And that basically is what we are. Dinagdagan pa niya ito ng, I'm in love with her. I'm crazy about her and she knows that. in the same interview, sinabi rin ni Ogie ang dahilan kung bakit nahulog ang loob niya kay Regine. She's very humbled about everything, even though she's freaking Regine Velasquez. She's very, very matulungin. I don't want to expound because she hates saying it, but she's that kind of person. She has a very good heart. Nilinaw na rin ni Ogie sa interview niyang ito ang ilang issue na lumabas tungkol sa kanilang dalawa ni Regine, lalo na ang balitang nagle-live-in na sila. No, that's not true. Pero umiwas naman siya ng tanungin tungkol sa pagpapagawa na raw niya ng bahay para kay Regine. I'm not prepared to talk about that yet. Not yet. Bagay sila talaga eh, sa isa't isa. Pareho nilang passion yung music. Tsaka pareho silang masayahing tao and talagang nag-jive at nagbe-blend yung character nila. Boss Ogie at kay Miss Regine, kung ano man yung pinaplano ninyo, good luck. At susuportahan ko kung ano man yun and I wish you all the happiness. At sigurado ako nasa inyo ng lahat yun. And yun, good luck, good luck. Feeling ako personally parang nakakatuwa, di ba? Para sa isang babae, ipangalandakan sa buong mundo kung gaano kamahal ng isang lalaki. Malaking bagay yun. And I'm happy for Regine, I'm happy for Ogie, and I hope maayos yung mga dapat maayos para everybody happy, di ba? Walang hassle, walang dapat na isipin, walang nasasaktan, yung gano'n.
Basta kung masaya sila, mas masaya ako para sa kanila. Especially Regine. Pero happy naman ako na never naman sila sabi na hindi ang mahal sa isa. Mahal ko naman yung dalawang yan. So, syempre, kung papayatan mo, I'll go for them, di ba? They're very, very good people. I would love them. So, sana matanggap ng mga tao yung pag-ibig nila. And alam mo lahat ang ginawa nila sa mga. Nasa set. So nakikita ko, mukha silang happy-happy. Pero syempre, I don't know, I wouldn't know kasi hindi kasi ako nagtatanong. Kami naman bilang mga kaibigan nila, kung saan sila happy, ganun din kami. Diba? Ako din naman, happy rin naman sila kung saan ako happy, di ba? I think hindi naman matagal na yan April 2 interview. Pero nung nahalata ako, medyo lately na lang. Pero ayun, hindi ko alam na nag-confirm na pala. Good for them. I hope they're happy and also I hope okay na bang isa sa mga concern ko and I think okay naman si Ogie tsaka si Michelle and the kids, which is important also. So mukhang maayos naman lahat. Thank you. Reaction lang po. Kailangan ko ng material na nag-ano sa nag-beg. Ay, wag mo. Now the truth has finally set Ogie free. Where it will lead from this point, nobody knows for sure. Ang tanging bagay na sigurado si Ogie sa ngayon, kung sakaling maging silangan ni Regine, handa siyang isakripisyo even his own career for her and their future family. Ending his interview by saying, Siyempre, mahal mo yung tao and gusto mo may mangyari sa inyo. I think we're still getting there. Pinaplano rin daw ngayon ni na Ogie at Regina gumawa ng isang pelikulang pagtatambalan nilang dalawa sa GMA Films. At malamang ay magsimula na raw itong mag-shoot by October. Alright, balikan natin ang ating central jury. React na si Ray. Yes, I'll go to Ray. Nagsalita na si Ogie Alcacid, di ba? Bakit sa tingin mo ayaw magsalita ni Miss Regine? Is it because she has a movie coming out? Isa yon dahil nasisira nga yung publicity. Sana nga, hindi masira yung promo nung pelikula. And ayaw ni Regine magsalita kasi gusto niya munang si Ogie ang magsalita. From there, saka siya magbibigay ng kanyang announcement. At dun sa pelikulang gagawin nila, I suggest wag muna. Kasi yung Pilipino kasi, pag meron kang iniwanan, may naghiwalay, tapos merong pinuntahan, tapos gagawa kayo ng pelikula, ay naku, for sure. Kahit marami nagkakagusto sa kanila, baka mag-flop. Pero So, matagal sayang na lang. kasing hiwalayan ni Ogie and ni Michelle. Yun yung sinabi ni Ogie. Ngayon pa lang kasi nire-reveal yung isa-isa yung mga totoo So palipasin muna nila, pasanayin muna nila yung mga tao na sila na talaga. So bago sila gumawa ng pelikula. Yun na nga yung question ko kay Tita Aster. Tita Aster, do you think that this is going to be negative or positive for Ogie? Quickly Both, lang po. No? Both. Kasi, Ano po yung mas mananaig? Yung positive or negative? Kailangan isusagot lang, Tita Aster. I think, ako naman siguro, if you're to ask me, gusto ko maging positive, no? I want, of course, Ogie and Regine, they both deserve to be happy. After all, like what you said, matagal na silang hiwalay, and they have to move on. And I think, alam naman ng lahat, alam naman nating lahat ang totoo. So ngayon lang bali ito, nalantad talaga. Ricky, ano dapat ang next move ng dalawa? Ni Regine or ni Ogie? Ogie and Regine are big stars. No? They continue to do whatever they're doing because they're both superstars in their own right. They can get away with this. They're consenting adults. If they're in love, let them be. Ay, ako naman, prangkahan na, Ray, kapatid. Panonoodin ko pa rin ang pelikula ni Regine at saka ni Piolo sa May 30. It's because, hindi dahil sa nalilink or pinagchichismisa natin ngayon si Ogie at saka si Regine. It's the fact na ang pelikulang yan, ang bida si Regine at si Piolo, period. Okay. And with that, we'd like to congratulate, of course, Miss John Maglipon and Ana Piñol for another
very informative The magazine is interview. out. June 2007 issue of Yes Magazine is out. At ito pa ang kailangan nilang tutukan sa Showbiz Central. Isang napakasikat na aktres got married to another woman. Ay, nakakagulat siyan. Kaya tutok lang po kayo dito lang sa pagbabalik ng Showbiz Central. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. At kilatisin ang pruweba na pinakasalan nga raw ng sikat na aktres ang isang kapwa niya babae. Sikat na aktres nagpakasal sa kapwa babae. Alam ng lahat ang marriages ni Nora Aunor with Christopher De Leon at Richard Merck at ang matagal na napagkakalink niya kay John Rendes. Pero walang nabalitang nagpakasal na muli ito. Nakatanggap ang Showbiz Central ng isang tawag from an anonymous source na nagsabing nagpakasal daw si Nora sa kanyang longtime manager at kapwa babaeng si Nore Sayo sa Las Vegas noong pang May 22, year 2000. Finorward ng source na ito ang isang website na naglalaman ng isang wedding record certificate number D190650 sa pagitan ng isang Nore Sayo at Nora C. Villamayor na siyang tunay na pangalan ng superstar. Nasa US ngayon si Ate Guy at hindi siya nakapagbigay ng pahayag. Tinawagan naman namin ang kanyang manager at sinasabi ng dokumento na asawa ng aktres. Ngunit ito lang ang sinabi ni Nori. Why are these issues again? Besides, I do not do interviews. Next time na lang when Guy is available. At ang pahabol pa niya, I asked her and she's begging off all interviews. Next time na lang. Thank you. ngayon naman, nauungkat muli ang pribadong buhay ni Ate Guy. May mga taong malapit sa kanya sa industriya na nagbigay ng kanilang mga pahayag. Yan ang hindi ko na alam. Una sa lahat, hindi naman ako pala tanong sa buhay ng isang tao, no? Lalo na kay Guy, no? At nakikita ko rin yung mga taong nagiging malapit sa kanya at yung mga taong nagsasamantala rin sa kanya. Kaya ang hirap ang hirap dahil buhay niya yan. Sina Ian Lotlot at Matet De Leon naman, minabuti nilang huwag nang mag-comment tungkol dito. Totoo nga bang nagpakasal si Nora Aunor at Nori Sayo? At paano mangyayari ito gayong ang alam ng marami ay hindi pa rin pinapayagan ang same-sex marriage sa nasabing bansa? Si Ate Guy lang talaga ang makapagsasabi ng katotohanan kapag handa na siyang bigyan linaw ang isyong ito.